The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na napabisita sa isang palengke kung saan usap-usapan itong katayan na pinamumugaran di umano ng mga aswang. Ako si Pedro at nangyari ang aking kwento nung ako ay namamasukan pa sa isang palengke sa aming probinsya. Malaki ang palengke na aking pinupwestuhan at madami ang ibang nagbebenta dito. Ang tanging karibal namin ay isang maliit na talipapa. Ang talipapang iyon ay nasa dulong parte na ng bayan at bihira ang mga bumibili dito. Ngunit nakakapagtakang hindi ito nagsasara. Kapansin-pansin din na ang mga nagbebenta at bumibili dito ay ang mga kadalasang napag-uusapan sa amin na aswang di umano. Bali-balitang kumakatay ang mga ito ng tao at iyon ang binebentang laman kaya madami ang ayaw bumili doon. Kung sino man ang mga suki doon ay napagbibintangan din. Kaya naman malaki ang galit ko sa talipapang iyon dahil aswang ang pumapatay sa aking mga baboy. Lagi ko kasing nadadatnan na patay na ang aking ibang mga binebentang baboy at madalas ay may mga sugat na ito sa katawan. Sinusubukan kong bantayan ng mga ito paggabi, ngunit magugulat na lang ako na duguan na ang aking mga alaga at di na pwedeng ibenta. Tanging ang pagbebenta ko sa palengke ang aking pinagkakakitaan para buhayin ang aking pamilya. Meron akong asawa at 3 anak na binubuhay kaya importante sa akin ang mga baboy dahil wala akong supplier tulad ng ibang nagbebenta sa palengke. Kaya hindi maalis sa isip kong sumama ang loob sa maliit na talipapa dahil sila ang pinagbibintangan kong mga aswang. Lalo na nang mapag-alaman naming sa loob nito ay may isang nakasarang kwarto na katayan lang di umano ng mga tao. Si Mang Domeng ang aming pinuno sa palengke at lagi itong nagpapatawag ng pagpupulong dahil gusto niyang maipasara ang talipapa. Natatakot daw siya sa posibleng mangyari kung sino ang susunod na pwedeng mabiktima ng mga aswang sa aming bayan. Sumasang-ayon ang karamihan sa amin, ngunit alam ng lahat na kailangan pa din ng sapat na pruweba na aswang ang mga ito para maipasara sila. Puro reklamo lang ang mangyayari kung walang ebidensya, ngunit nagbago ang lahat isang gabi. Isang katawan ng lalaki ang natagpuan sa likod ng talipapa na puno ng sugat ang katawan na tila pinagtatataga ito. Natagpuan daw ng mga tauhan ni Mang Domeng ang katawan matapos na sinubukang makipag-usap sa mga taga rito. Agad itong pinaimbestigahan ng pulisya. Lahat kami sa bayan ay natakot at mas lalong lumaki ang paniniwalang aswang ang mga taga-katayan. Dumami din ang mga nabibiktima ng mga namamatayan ng mga binebenta sa palengke kaya nagpatawag ulit si Mang Domeng ng pagpupulong sa amin. Ang plano ay may kailangan magpanggap na bibili sa talipapa para malaman kung saan ang kwarto ng katayan. Para daw pag sinugod nila ito, ay alam nila kung saan sila didiretso. Naisipan kong magboluntaryo na ako ang magpapanggap na bibili. Kinakabahan ako nung gabi bago ako pumunta sa talipapa. Naisip kong ginawa ko iyon para sa katahimikan ng aking negosyo at para sa kaligtasan na Nang pumunta ako kinabukasan, ay handa ako sa bangis ng mga aswang, ngunit nagulat ako. Dahil mababait ang mga taong aking nakausap doon at tila normal lang sila. May isang matandang babae pa ang kinausap ako at nagsabing wala daw bumibili sa kanila dahil sa masasamang kwento tungkol sa kanilang talipapa.
Hindi daw totoo ang balitang aswang sila. Napansin kong nasa dulo ng talipapa ang katayan habang nagkukwento ang matanda. Sinabi niyang simula daw nang ipatayo nila ang talipapa ay pinagawa na nila ang katayan para makatulong sa pag-imbak ng benta ng lahat dahil tulungan daw sila sa pagtitinda dito. Sinabi ng matanda na kilala daw sila ni Mang Domeng at pinaalis sila noon sa palengke dahil ayaw nila sa pamamalakad nito. Dun ko naisip na inosente ang mga taga-talipapa at ginawan lang sila ng masasamang kwento. Ngunit hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Kinagabihan matapos kong bumisita ay sinugod na ng mga taga-palengke ang maliit na talipapa. Sinabihan ko si Mang Domeng na mababait ang mga taga rito, ngunit pinagkalat pala niyang isa na din daw akong aswang. Pagdating nila sa talipapa ay sinunog nila ito. May mga tao pa daw na naiwan nung gabing iyon at madami ang nasawi sa pagkasunog. Dahil sa pananakot ni Mang Domeng ay napaniwala niya ang karamihan at nautos sa pagsunog sa mga inosenteng tao. Dali-dali silang pumunta sa katayan at nagulat. Dahil pagbukas nila ng mga pinto ng katayan ay tumambad sa kanila ang mga katawan ng baboy at baka. Wala silang nakita ni isang katawan ng tao at dun nila napagtanto na pumatay sila ng mga inosenteng tao sa pag-uudyok lang ni Mang Domeng sa kanila. Nadiskubre ko ding si Mang Domeng pala ang naguutos sa mga tauhan niyang patayin ang mga hayop namin. Naisip kong gusto niyang malugi ang aming mga negosyo para kami ay magsara at siya ang bibili ng aming pwesto. Dahil ganun ang ginawa niya sa mga taga-talipapa. Agad na nahuli si Mang Domeng at kumanta ang kanyang mga tauhan. Sila din daw ang pumatay sa lalaking natagpuan sa likod ng talipapa at inutos lang daw sa kanila iyon. Pati ang mga nagsunog sa talipapa ay naharap din sa pagkakakulong dahil sa kanilang nagawa. Naging leksyon sa aming buong bayan iyon na hindi maging mapanghusga sa aming kapwa. Na hindi dapat mabulag sa galit dahil maaaring makasakit kami ng mga inosenteng buhay. Na wag basta maniniwala sa sabi-sabi na merong katayan ng aswang.